Siya Uting, patawad mo ang tatay mo. Dapat pa rin ang taon hindi sinasadya. Patok na ang dating skuluan. Kunin mo ito. Ito ang ilalim-lalim mo sa ubang naramdaman. Para sa iyong pag-aaral sa kolehiyo. Tatay, paano mo magagawa ang pumatay ng tao? Tatay, huwag mo akong iwan. Wala na akong nanay. Paano na ako mabubuhay? Anak, patawad. Kahit mag-isa ka, kumain ka ng maayos. Pag-aral ng mabuti. Alagaan mo ang sarili mo. Tatay! Hintayin mo ang tatay mo. Narinig ko na ang kape niya ay mamamatay tao, kaya nga malamig at suplado ang ugali niya. Tay, kung ay mabuting tao, huwag kayong magsalita. Naku, baka magalit din siya tulad ng tatay niya. Akpo na! Nae, mahal, itaas lang ang paa sandali. Mahal, bakit ka mapapagod? Umupo ka na lang. Buntis ka na, magpahinga ka na. Ayaw kasi ni nanay ng maruming sahig. Guting. Alam ko sanay kang mag-alaga ng iba. Pero buntis ka na ngayon. Isipin mo ang aking apo. Nanay. Bilisan mo, nanghihina na ang mga binti ko. Xiaoting, lumabas na ang tatay mo sa kulungan. Nabitaan na agad tinipakasan tapos mga tapos at buntis ka pa. Mukhang mabuti ang katuwa ng pamilya ng asawa mo sa iyo. Masaya ang tatay mo para sa iyo. Xiaoting, Bakit ka nandito? Sino iyon? biyenan ko. Xiaoting, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Wala kang pakialam. Alam ng tatay na nagkasala siya sa iyo. Binili ko ito para sa iyo gamit ang lahat ng aking ipon. Hindi ko kailangan. Umalis ka na. Sino ka ba? Biyanan. Sino? Biyanan mo. Ay, ikaw ba ang manugang? Gwapo at matalino. Maganda. Ulog ito man, upang mat-aking tumakanak mo wala namang kaugnayan sa iyo. Medyo masarap at matay. Dalang regalo ko ito, maliit na pagpapahalaga. Ngayon, nagdadala pa ng regalo bago man ligaw ng awa. Saan mo nakuha ang mga pekeng produktong ito? Buntis ang asawa ko. Gusto mo bang katayin ang aking apo? Apo ko rin iyon. Bakit ko naman? Bakit ka? Ha? Ikaw, mapulubi. Naglalabas tangan sa aming pamilya. Sige na, umalis ka na. CJ, Hoy, sandali. Sino ka ba talaga? Ako ay kamag-anak ni Xiaoting. Chay, malayong pinsan ng aking ama. Xiaoting, bakit mo ako tinatawag na tito mo? Sige na, tito. Alam ko ang intensyon mo. Huwag ka nang magpaliwanag. Tito. Mahal ko. Bakit hindi mo nasabi sa akin? Malayong ka mag-anak, hindi kami masyadong magkikita. Narinig niyang buntis ako, kaya pumunta siya para bisitahin ako. tapos bakit parang biyanan at manugang ang tawag niya? Wala siyang anak, wala rin akong magulang. Gusto niya kaninin ako bilang anak niya. Ngayon lang siya nagpakita. Ay nakaasawa sa mayamang pamilya. Gustong makisakay, no? Guting, huwag kang makihalubilo sa ganitong klaseng kamag-anak. Panayasin mo na siya. CJ, nanay. Sino ang napapunta sa iyo rito? Alam mo bang halos namatay ako dahil sa iyo? Pagkalabas ng tatay, una ka talagang binabalikan, no? Hindi mo ba akala? Napagihan mo ako. Tanggihan mo ba talaga ako? Galit ka pa ba kay tatay? Ano sa tingin mo? Ano mo ba kung paano ko nilabanan ang 5 taon na yun? Iniwasan ng mga kaklase ko, wala akong kaibigan.
Pagkatapos matapos, kahit maghanap ng magandang trabaho, hirap na hirap ako. Lahat ng ito dahil sa iyo. Hindi naging mabuting ama si tatay sa iyo. Gagawin ni tatay ang lahat para mabayaran ka. Hindi na kailangan. Ano mo na babayaran? Pagpapayagod sila. Huwag mo lang sabihin sa iba na ikaw ang tatay ko. Tutong sa bahay ko. Yun lang. Ba ako? Dahil sa iyo. Iba ang gusto. Nakamang nakulong. Nagkasala nga ako noon, pero hindi ako nagsisisi. Ang tanging. Tanging, narasan ko ay ikaw. Tama na, tigil na. Umalis ka na. Sir, ang taong nagligtas sa inyo ay lumaya na ngayon. Napakagaling. Bakit ka na uminom ulit? Huwag mo sasaktan ang nanay ko. Jason, ako na. Mga please. Natatawag ang pulis. Ikaw na babae ka. Tigil! Galit na gwardya. Huwag kang makialam sa usapin ko sa bahay. O ipatatanggal kita sa trabaho mo. Alisin kita. Makikialam talaga ako ngayon. Mga taong katulad mo. Nabasta na lang kita sa pagsasawa at anak. Haharapin ko kayong lahat. Limang taon na. Buntag. So, has, 5 taon na, kaibigan na di ka sa akin. So, has, kataon na ako makatapayad ng lanao. Sino ka? 5 taon na ang nakakaraan, iniligtas mo kami ng aking anak. Napatay mo ang hayop na iyon para sa amin. Sa loob ng 5 taon, lagi akong nag-apela sa korte para sa iyo. Ah, ganoon pala. Kaya pala nakalabas ako ng maaga. Salamat ha. Malapit na siguro mag-20 taon ang anak mo, no? 18 na siya. Papasok na sa kolehiyo. Bakit tayo nakalas kayo? Si Oding. Kung wala ka noon, mamamatay kami ni Zenzen. Ngayon nalabas ka na, gagawin ko lahat para makapagbayad ng utang na loob. Tama, ka sa akin. Hoy, hindi na kailangan, hindi na talaga. Gushoshu. Zenzen, Gushoshu, upo ka na. bakit ka na pala? Gushoshu, marami kaming biniling bagay para sa iyo ni Mama. Subukan mo. Maganda ba, Gushoshu? Mahal siguro iyan, ano? Laman ko siya na. Suotan nito. Ano? Ibibigay sa akin iyan. Ano ang wala kang okasyon? Yung mga bodyguard sa labas, para sa iyo ko inayos iyon. Ikaw ang magiging pinuno nila. Hindi pwede yan. Wala talaga akong kakayahan para doon. Sinakay silan. Gusto na ako na kinahaponan para sa iyo. Mama, tutulungan din kita. Sige mo ha. Mama, umalis na si Gushoshu. Bakit siya umalis? Hindi ko sana dapat sinabayan. Dapat nandito ako kasama si Gushoshu. Ano na ang gagawin natin? Tulungan mo akong hanapin ang address ng aming mabuting kaibigan at ang balita tungkol sa kanyang pamilya. Ito ay isang high-end na subdivision. Kung hindi umuwi sila usahan para makalaga ng apo niya at kulang kami ng kuwan, sino kamag-anya ay sa isang taon makulong. Damit ito ni Lawson. Malaking karangalan na para sa iyo ito dahil dating damit lang ang suot mo sa kulungan. Paliban sa sinabi ko, gusto mo pa akong bugbugin? Hoy, good thing. Hindi ba siya ang malalayong pinsan ng daki ko? Bakit? Si Oding, nagpasikap kayo, no? Kumusta na ang bata? Kumusta na ang bata? Okay naman ang bata. Pinsan, bakit nandito ka pa rin? Nag-apply ako bilang security guard dito. Ano? Parang ayaw na ayaw umalis na dukhang kamag-anak na ito sa atin. Sa dormitoryo ako titira, hindi kita abalahin. Sino ba ang nalalo kong dormitoryo sa'yo? Alam mo ba kung sino ka?
Sige na, umalis ka na. Wala kang matitirahan dito. Tatay ni Xiaoting. Hindi ko sasabihin sa iba ang relasyon natin. Gusto ko lang masigurong ligtas kang mga anak, tapos aalis na ako. Ito na lang ang huling kahilingan ko sa iyo. Sige na. Bahala ka. Layuan mo ako. Anak, umalis ka na. Sandali lang. Tigil. Saan ka pupunta? Nay, Anong gagawin mo dyan? Para sa pulubi na iyon. 500 lang iyon. Gusto ko lang itaboy siya. Pag nagbigay ka ng kahit konti sa ganyang klase ng tao, lalapit sa iyo. Hilingan ka ng hilingan. Kaya ni minsan, huwag kang maawa. Naiintindihan mo ba? Lalaki naman siya. Saan pa ba siya pwedeng matulog? Sa ilalim ng tulay. Pwede na yun, di ba? Saka naman. Nay, para sa kapakanan mo ito. Tama ba? Malakas ang ulan pag lumabas siya at nadulas. At natumba pa. Ano na lang ang gagawin natin? Kung may mangyari sa aking apo, hindi kita patatawarin. Buting, ulila kang galing sa probinsya. Kung hindi ka maganda, wala kang ipagmamalaki. Ibutis na pabago mo yung kasal. Hindi ako magpapayag na makapasok ka sa pamilyang ito. Dapat kang magpasalamat. At sumunod ka lang, naiintindihan mo. Opo, Nay. Mas na ba? Tara na. Alitan na kita, upo ka na. Ako na ang mag-aabang para sa iyo ngayong gabi. Come on, Spin. Wala ka lang talagang matirahan, kaya dito ka gustong matulog. Ano? Lubak na. Sir, nahanap na namin. Ang taong nagligtas sa inyo ay gwardiya sa Minyuan Compound. Ang anak niyang si Kuting nakatira doon. At ang manugang niya ay si Chen Hao, ang gustong makipagtulungan sa atin. Kung kasama niya ang anak ng taong iyon, mas palatad na ang move ko. Abisuhan mo si Chen Hao, pumunta siya bukas para pinamahan ang kontrata. Tio! Saan ka natulog kagabi? Xiaoting. May tinutuluyan ako. Kung may kidlat kagabi, hindi kayo natakot, ikaw at ang bata. Siya hala. Hinghip kong buhap lang. Patpunin hati payang ko bayagan ba? Ay, talaga? Saan ka ba makapag-usap na tao yan? Halika na! Ingat! Layuan mo kami. Sino ka ba? Ano ka ba ako? Malas ka talaga. Ikaw! Nasaan ang aking gintong pulseras? Espesyal na dinala ko yun ngayong umaga. Ikaw ang nagnakaw yun. Hindi ako! Xiaoting! Nang hawakan mo ako, nawala na ang aking pulseras. Kung hindi ikaw, sino pa? Nagpabuti ka pa, tinanggap mo naman ng masama. Hindi ko kinuha! Oh, naiintindihan ko na. Dahil hindi na tayo magiging magkaanak, nagnakaw ka na lang. Hindi makuwan ka kaya bakol lang. Suka ako sa iyo. Sa edad mo pa, wala ka talagang hiya. Kung malinis ko siya mo, pulang takatikita ko. Hanapin na! Bilisan mo. Bakit naman? Aray! Ano yang nakakasuya? Wala daw. Paano naman walang wala? Ano yung nakalabas sa bulsa ng pantalon niya? Ilabas mo! Personal na gamit ko yan. Oh, kita ka yan ano? Pag may spita, sigurado ako. Anak, kunin mo nga yan. Kinuha ng anak. Huwag mong hawakan ang gamit ko. Ayaw mong hanapin, ibig sabihin nasa iyo ang gintong pulseras ko. Tito, kung ninakaw mo, ibalik mo na. Xiaoting, bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Sabi ko sa'yo, labas ka na agad. Huwag sayangin ang oras ko. Yan ay akin. Yan ay... Ilabas mo na nga. Yan ay...
Ako at ang. Dalawa na mga maumahik sa buhay. Tingnan mo! Kasi ba ang businas ko? Narinig ko na nakulong ka. Kilalang kilala ka na sa ganoong bagay. Ang itago ang isang poseras, biro mo lang iyon. Xiaoting, hindi ka rin nagtitiwala sa akin. Alam ko, ang taong katulad mo hindi magbabago. Kung hindi mo ibabalik, ari-report kita sa pulis. Papaabutin kita sa kulungan hanggang mamatay ka. Halika na! Nakulong na ako noon, pero malinis ang konsyensya ko. Hindi ako nagnanakaw! Hindi ako kumukuha ng hindi akin. Xiaoting, maniwala ka sa akin. Tatay, Xiaoting, Naniniwala ka na ba sa akin? Wala kang anak tapos ayaw mong umalis. Gusto mo lang na tawagin kitang tatay, di ba? Kung kinuha mo nga, ibalik mo na. Kailangan pa bang makarating sa pulis bago ka masiyahan? Xiaoting, bakit ikaw pa rin? Ganyan ang sinasabi mo. Hindi ka rin nagtitiwala sa akin. Pero ang pulseras ng nanay, nawala na. Ikaw lang ang hindi pamilya ng kasama namin kanina. dayuhan. CJ, Di ko makabaw na pulis. Takot ka na ngayon, di ba? Tingnan na natin ang kikhi. Lalabas din ang katotohanan. Pag nakita na ang ebidensya, wala ka nang may pagtanggol sa sarili mo. Matanda ka na. tingnan mo ko. Sinasayang mo ang oras ko. Babayaran mo yan. Nakita ko na po sa Kiki, ma'am. Wala kayong suot na pulseras nang lumabas kayo. Possible. Naguguluhan ka na ba sa edad mo? Nangangahas kang insultuhin ako. Kailan pa nang galit ang bantay sa may-ari ng unit? Reklamo kita! Tara na. May kontratang pipirmahan tayo. Hindi mo naman sa trabaho yan. Sandali lang! Ano naman ang pagtungis at pag-insulto sa akin kanina? Tama na. Umalis ka na. Xiaoting, bakit ba? Napatunayan na ang aking kalinisan. Bakit gusto mo pa rin? Napaalisin ako. Hindi ako ang nagpapaalis sa iyo. Kasi alam na ng lahat na nabilang ko ka, wala ka ng lugar dito. Wala na akong lugar. Sabihin mo nga, saan ba ako tatanggapin? Ang pagtatangi ng mga tao, parang bundok na mabigat. Hindi ka makakahininga. Hindi maganda. Ang pakiramdam noon. Kahit ano pang sabihin nila. Hindi ko pinapansin. Basta wala akong ginawa, walang magagawa sa akin. Kailangan mo pa bang pahirapan ako ganito? Hindi mo ba kayang isipin kung ano ang nararamdaman ko? Umalis ka na! Pakiusap ko sa iyo. Hay, wag! Huwag kang mag-stress. Ang bata. Hindi ko pa nasasaktan ang taong iyon. Pinayagan ko na siyang umalis. Ako, tama na. Ilang beses ko nang sinabi, may pupuntahan akong kontrata, aalis na ako. Sige na. Mahalaga ang kontrata ng anak ko. Patawarin ko na siya ngayon. Tatay, sandali lang. Tay, sagdi lang. Xiaoting, bakit nag-iisa ka? Ingat sa bata. Tay, huwag mong ikwento sa iba ang nangyari ngayon. Malapit na pumirma si Chen Hao sa kontrata ng Lu Group. Baka masama sa pangalan niya at ng biyanan ko kung makalabas ito. Ito lahat ng pera ko. Kunin mo. Hindi ko matanggap ang pera mo. Hindi pa kita nababayaran sa utang ko. Bakit? Kunin mo na lang. Para mas magaan ang loob ko. Mula ngayon, Hindi na tayo ama at anak. okay lang. Ang aking anak. Wala na ring lolo. Xiaoting! Talagang gusto mong putulin ang ugnayan natin? Siya yun! Itigil ang kotse! Presidente, malapit na ang oras na magpirma ng kontrata si Ken Hao. Hoy, ano nangyari sa iyo? Bakit ka nahimatay? Tumawag ka na. Gumising na si Gu Shoshu. Zanzen,
Ika ka may matas dito daan. Umabot pa sa 4 na degrees ng anak mo. Nag-alala kami ang gusto. Hindi ka pa nabantayan ng anak mo ng maayos. Hindi ko komportable ang nanirahan ka sa mga anak at malugang. Kung susu, humingi ang ngalit ng bahay para sa iyo at isasakyan ka na rin. Ay, hindi ko matanggap yun. Sensei. Ay naku, nadulas ang bibig ko. Pero mo kasi susubukan sa medes dahil sinan ko. Lusong. Sensei. Kailangan mo hindi madaling buhay. Kung bakit kumakas sa ganyan pa sa akin? Anong sinasabi mo? Kung hindi dahil sa iyo noon. Hindi ko yung anak ko makakasasay tapi alam na yun. Na, Gushoshu, utang na loob namin ito. Ganito na lang kung ayaw mo sa bahay at sasakyan, huwag mo lang tanggapin. Pero ikaw lang ang angkop na maging hepe ng seguridad. Sayang ang galing mo kung bantay pintuan ka lang. Lusong, hindi na ako katulad. Nang dati. Hindi ko kaya yun. Pumayag ka na. Pasok na ako sa kolehiyo. Kapag nandito ka para protektahan ang nanay ko, pati natanamo ko. Ay. Sige na lang. Saka, kung makakarating ako sa isang magandang posisyon, hindi ko na mapapahiya si Xiaoting. Mahal ko. Dahil sa binas mo, nahuli ako sa sining ng kontrata. Kung karating ako naman nakakuha mas maaga, hindi sa akin sila ni Lusong. Talaga naman. Ang malas-malas ko talaga. Naingani pa ako sa ganyang tao. Kumaha. Ikaw is sus, tumalpaw. Puto nga. Pinapanood mo lang ako sa mandarahan. Mahal ko. Huwag ka nang magalit. Mag-set ulit tayo ng meeting kay Luzong. Mag-set ulit ng meeting. Madali ba kausap si Lusong para mag-schedule? Kung mag-set pa ulit. Inferior yun. Dapat yung lalaking iyon ang mag-compensate sa atin. Ma, umuwi na siya sa probinsya. Tignan mo na lang. At nagkamali pa tayo sa kanya. Nagkamali. Wala akong nagkamaling sinabi. Kahit hindi na ninakaw ngayon, bukas naman. Nagtitiwala ka pa sa ganyang tao. Yung matandang iyon. Kapag nakita ko siya, bibigyan ko siya ng mabuting leksyon. Gushoshu, nakaiwas ka noong huli, pero ngayon dapat tikman mo na ang luto ni Mama. Sige ba? Gushoshu, subukan mo ito. Wala bahala. Sige na. Gushoshu, makaraan ng 2 araw, ako at Mama. Once ko kibahin, di ko tiyak. Ay! Lusong, ayaw ko na malaman ng iba ang nakaraan ko. Gustuhin namin malaman ng lahat na ikaw ay nagtiis para sa amin ni na Zenzen. Hindi ka kahiya-hiya. Ikaw ay aming bayani at pandangan na panauhin. Para masara ang kanilang mga bibig. Sige, salamat sa inyo. Mahal, tingnan ninyo ito. Ano ito? Hindi pa siya tayo ng sa welcome dinner para sa pinakamahalang taong dita sa buhay ni Lusong. Talaga, imbitahan ko na tayo. Sino kaya ang nakapagligtas sa buhay ni Luzong? Sabi nila, napaka-misteryoso ng taong iyon. Si Lusong mismo ang magpapakilala sa kanya sa dinner. Siguradong napakalaking tao nito, bilyon-bilyon ang kayamanan. Ang ganda naman ito, mahal ko. Sa dinner na ito, makikilala ko si Lusong. At makikilala ko rin ang mahalagang taong iyon. Huwag natin palampasin ang pagkakataong ito. Tama ka. Wow, ang laki ng okasyon. Talagang pinahahalagahan ni Luzong ang taong iyon. Siyempre naman, buhay niya ang naligtas doon. Kailangan talagang ipagtanggol niya. Bakit nandito rin kami, Jen? Hindi naman sila karapat-dapat sa ganitong klase ng dinner. Kampante si Luzong kay Chen Hao. Gustong mag-invest sa kanya ng 200 milyon. Ano bang swerte ng batang iyon? 200 milyon? Anak, narinig mo ba iyon? Ang galing naman ito, Mama. Kaya pala inimbitahan tayo ni Lusong. Ay nako, dumating na rin ang swerte natin. Mahal ko, huwag ka nang mag-alala. Walang hiya ka. Bakit sinundan mo? Bilas, akala ko umuwi ka na sa probinsya. Bakit nandito ka? Xiaoting, dumating ako para sa handaan. Matanda ka na at sasali ka pa sa handaan? Ano lugar na ito? Ikaw, nakamyo. Alis na. Sino ka para paalisin ako? Ikaw ba ang may-ari ng handaang ito? Dahil sa iyo, napigilan ang pagpirma ko ng kontrata sa Lushai Group noon. Sinasabi ko sa iyo. Kung ikaw, makialam pa ulit sa mga pako, pagsisisihan mo ito. Sino ang kinakausap mo ng ganyan?
Magrespeto ka sa pagsasalita. Bilas, umalis ka na please. Huwag mo kaming idamay pa. Idamay? Xiaoting, Pulubi ka. Pumasok ka lang para kumain ng libre. Di ba alam ang iyong katayuan? Wala kang karapatan dito. Huwag kang makisama sa mga kilalang tao. Huwag ka magpaloko. Kahit mabago ka naman, hindi mabago kung sino ka talaga. Sinasabi ko sa iyo, sa puso mo, hamak ka pa rin. Mama, mahal ko, tara na tayo sa loob. Huwag tayong magpahiya. Kahiya-hiya. Siya ang kahiya-hiya. Xiaoting, okay ka lang? Bakit may sugat ang paa? Ayos lang ako. Mag-ingat ka, buntis pa siya. Anong gagawin mo? Siguting asawa ko. Ikaw, matandang kulit, gusto mo talagang maging anak niya. Lumayo ka na kung marunong kang makinig. Wala kang karapatang paalisin ako. Inimbitahan ako dito. Inimbitahan? Si Luzong ang nag-imbita sa iyo? Puro kasinungalingan. Ang isang taong malaki tulad ni Luzong, bakit niya kilala ang isang dating bilanggo tulad mo? Piasat, umalis ka na. Gusto mo bang malaman ang lahat ang madilim mong nakaraan? Xiaoting, hindi ko kayang ipagmalaki ang nakaraan ko. Pero naparito ako ngayon para ibalik ang aking dangal. Dangal? Ang dangal ay nakasalalay sa pera at katayuan sa buhay. Ikaw! Ang mayroon ka lang ay mukha na walang hiya. Sinampalang ating bilanggo. Bitawan mo ako! Gorgia! Bitawan mo si Chen Hao. Bitawan! Dahil kay Xiaoting, hindi na kita papansinin. Kaya na ko ang makikipag-usap sa iyo. Wadya, susubukin pumasok yan. Itaboy na siya! Ginoo, huwag po ninyong guluhin ang selebrasyon. Kung wala kayong imbitasyon, hindi kayo makapasok. Paano siya magkakaroon ng imbitasyon? Bantay pintuan lang siya. Upong siya talagang sa niya. Itapon na siya palabas. Ginoo, lumabas na po kayo. Imbitasyon, di ba? Mayroon ako. Sa tingin mo ba, pwede kang makapasok gamit ang peking imbitasyon? Bobo ba kami? Grabe, pati imbitasyon ng lugro pinapauso. Pinakasakal ka. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Sige ba? Tio, halika na. Tigilan mo na to. Good thing. Bakit mo ako tinatawag na tiyo? Pakinggan mo ako, halika na. Wala ka bang utak? Wala kaming kinalaman dyan. Siya ay isang salot. Sino man ang makasama niya ay malas. Pakiusap, huwag ka nang magpahiya dito. Halika na. Xiaoking, bakit hindi ka magtiwala sa akin? Totoo ito, imbitasyon namin ito at personal na sulat kamay ito ng Luzong. Paano yon magiging totoo? Nagkamali ba kayo? Bantay pinto lang siya. Bakit personal na susulatan siya ng Luzong? Sulat kamay talaga ito ng aming Luzong, kilala ko. Pasensya na po kayo, Ginoo. Taumanhin ang nangyari kanina. Okay lang. Ano? Paano yun posible? Tinignan pa ninyo ng maayos. Totoo ang imbitasyon, sigurado ako. Kahit totoo man, ninakaw lang niya iyon. Alam ba ninyo, nakabilanggo na siya noon. Ang taong tulad niya na palaging naghahanap ng lusot para umangat, anong hindi niya magagawa? Ikaw! Nakulong pa, eto pa. Meron akong magandang ideya para mapatunayan kung tunay o peke ang imbitasyon na yan. Tawagan mo ngayon si Luzong. Kung sasagutin ka niya, tunay na yon, di ba? Tama ba? Magandang ideya, anak. Sir, kausapin po ninyo si Luzong namin. Kung hindi namin kayo mapapapasok. Bakit ako lang ang pinagagawa ng ganyan? Tanong mo pa bakit? Siyempre, dahil nakulong ka na at mukhang dukha ka, halata namang hindi ka magandang tao. Tapos ikaw, mataas ang pabor sa mayaman, ikaw ba ang magandang tao? Ikaw, tama na. Paano mo naisipan insultuhin ang nanay ko? Xiaoting, totoo lang ang sinabi ko. Insulto na yun. Pero siya, balito na sinasabi, paano mo gawahin yun? Huwag nang mag-usap pa. Tumawag ka na, nagtatabo ka ba sa usapin? Saan siya kukuha ng number ni Luzong? Sir, makipag-ugnayan na po kayo kay Luzong. Kung hindi kayo ay kailangang lumabas. Tumawag ka na. Magaling kang mag-ate. Ay, tigilan na ang arte. Lumabas ka na, ha? Pagod ka na ba? Itaboy na siya. Itaboy. Tikil, Kushushu, okay ka lang.
Wala ko, Vincent. Nag-iisa ka lang. Si Mama yung pagtrabahan ko tapos pa. Darating na siya. Bakit hawak mo ang imbitasyon ni Kusosyo? Ninakaw mo ba yan? Patahan ng sulat. Sino ka talaga? Tinakaw ko daw. Siya ang magnanakaw. Buto-buto ang mata mo. Si Kusosyo ay namin. Hoy, bata, ang lakas ng bibig mo ha. Magkakasabot kayo, di ba? Ay, mapik ko na. Naubos na ang drama ng matanda. Nagkakatawang pagkapasulong, ano? Guna kayo sa ganyan! Nakakasawa talaga makipag-usap sa mga walang preno ang bibig. Huwag mo silang pansinin, Kusosyo. Miss, pakita nga ang inyong imbitasyon. Wala akong imbitasyon. Hay, nakakatawa talaga. Isa nagpeke, isa wala talaga. Sino ba talaga kayo? Walang alam sa sariling kalagayan. Alam ba ninyo kung sino ako? At alam ba ninyo kung sino siya? Alam namin. Isa dating preso, isa manloloko. Dalawa walang hiya na gustong makisalamuha sa mataas na likunan para kumain at uminom ng libre. Mga probinsyano walang kwenta. Malaki sa dumpre. Kita. Tapos ang nanay ko, gusto mong mamatay? Ako! Sinampa mo ako! Alam mo ba kung sino ang anak ko? Ha? Siya ang tingin mismo ng lusong. Bilang business partner. Isang salita ko lang, itatapon ka ng Lu Group bilang partner. Nakita ko na siya. O, artist na artist ang drama. Wala siyang imbitasyon at gumagawa pa ng gulo dito, kayo. Hindi pa kayo gagawa ng aksyon? Mga Ginoo, mangyaring umalis na kayo agad. Hindi mo ako kilala? Sige na nga, improtektahan ako ng nanay ko ng husto. Hindi ako lumabas sa publiko kailanman. Pero ito sana ay makakapatunan ng aking pagkakakilanlan, hindi ba? Daxia Oji. Siya ang anak na babae ni Luzong, ang aming dajay. Ang card na iyan ay para lamang kay Daxiaoji. Impossible! Hay, baka niloloko lang kayo. Tikim card na yan. Tama! Pag-isipin kayo. Totoo ang imbitasyon at ang card. Kung titingnan mo, kamukha yung Daxiaoji sa Luzon. Humingi kayo ng tawad kay Daxiaoji ngayon din. At lalo na kay Lu Shoshu. Nagparitok lang yan. Ang mga taong katulad nila, gagawin ang lahat para makapasok sa mataas na lipunan. Walang lunas. Nakakasukang mukha mo, hindi ko matiis. Gusto mo rin iparitok ang mukha mo? Ano ba yan? Bitawan mo ako! Bitawan siya! Bitawan mo ako! Are! Hoy! Ano yan? Pakawalan mo ako! Ano? Uday, bakit na kayo? Suka ka na! Ting-ting, huwag mong pakialaman, ingatan mo ang bata. Aray, pakiusap, huwag mong saktan ng aking biyanan at asawa. Hindi para bata ka nangyari sa kanila. Buti nga sa kanila. Masyadong walang respeto ang dalawang iyon. Kung ganyan ang ugali nila, gamis man nangyayari. At maapektuhan ka pa nila. Ikaw ang nagdudulot ng problema ko. Mula nang dumating ka, wala na kaming kapayapaan sa bahay. Ngayon, gusto mo pang magiganti? Ting-ting, ganyan ba talaga tingin mo sa akin? Para sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Pero sila, Ngunit binigyan nila ako ng tahanan. At ikaw, inalis mo ang tahanan ko. Anak, tulungan mo ako! nanay, Vincent, wala na sila. Dahil hindi na nagreklamo si Gushoshu, patatawarin na kayo ngayon. Gushoshu, pumasok na tayo. Nanay, okay ka lang ba? Grabe, galit na galit talaga ako. Ang dalawang mapanlokong iyon, pinahiya nila tayo ng todo. Kaya pumasok ng walang kahihiyan. Walang hiya! Chewy! pagdating ni Luzong mamaya. Nailantad ang tunay na mukha ng dalawang iyon. Gushoshu, malapit na ang nanay ko. Susunduin ko siya, huwag kang aalis ha. Sige. Nakakainis talaga siya. Maligayang pagdating sa inyong lahat. At ngayon, inaanyayahan namin ang pinakamahalagang tauhan ng Lucia Group na umakyat sa entablado. Ano ba ito? Ang kapalmoks ng matandang iyon, nagpapanggap pa siyang malaking benefactor ng Lucia Group. Hindi naman siya mukhang bilyonaryo. Hindi talaga siya. Mandaraya siya at palalikha ng gulo. Ano ba talaga gusto mong gawin? Ting-ting, ang mother and daughter na iniligtas ko noon ay si Luzong at si Zenzen. Totoo bang siya ang benefactor ni Luzong? Anong benefactor? Bagong labas na siya sa kulungan. Security guard pa.
At scammer pa. Ano? Nabilang ko? At magnanakaw pa. Nagnakaw siya sa akin, itinaboy ng security, at ngayon nagtatampo pa siya at kumaganti. Sinasadya niyang manggulo at magnakaw. Kung hindi ko lang siya kinaawa, matagal na akong tumawag ng pulis. Ganyang klaseng tao pala siya. Huwag ka nang magkamali pa. Umalis ka na. Tingting, kapag dumating si Luzong, malalaman mo na ang totoo. Naging baliw ka na ba? Bakit ka naging ganito? Lumabas ka na, matanda. Ayos na, palayasin mo siya. Ako. Ikaw nga. Kasalanan mo na dinala mo siya dito sa amin. Turing, kung hindi mo ayusin ito ngayon, hindi ka na namin kinikilala bilang manugang. Nay, huwag. Tigil na sa salita. Gawin mo na. Huwag mo ako hawakan. Gusto mo bang isama kami sa problema mo? Ano ba kung gaano kahirap ang karam to? Para kay Chen Hao. Nakikiusap ako. Hayaan mo na kami. Xiaoting, bakit hindi ka magtiwala sa tatay mo? Paano kita pagkakatiwalaan? Gusto mo bang makita akong itaboy dito? Iyon lang ang magpapasaya sa'yo. Ano ang sinabi mo? Itatapag ka nila? Buntis ka pa naman. Ano na magagawa yun? Leila, kasalanan mo ito lahat. Sana wala ka ng tatay sa buhay ko. Wala kang nagagawa kung hiyain ako. Puro sakit at gulo lang ang dala mo sa akin. Sandali lang, okay. Pagdating ni Luzong, mapapatunayan niya ako. Hindi kita hiyain, pangako. Tama na! Aalis ka na ba o hindi? Hoy, halika na. Palayasin mo na siya. Malapit nang dumating si Luzong. Hindi ka dapat narito. Umalis ka na. Napakalakas ng mukha ninyo. Kayo, napakalakas ng inyong mukha. Ay, Luzong, huwag kang magalit. Palalabasin ko na agad ng matandang iyan. Wala na siya ngayon din. Luzon. Luzon. Ito ba siyang Luzong? Ang nagligtas sa buhay niya. Chen Hao, pinahamak mo kami. Ay, hindi. Impossible! Ay! Hindi po, okay lang po kayo. Luzong, okay lang ako. Tio Gu, ha? Kayo pa rin pala. Nay, minaltrato na nila si Tio Gu kanina sa labas. At ngayon gagawin pa nila ulit. Ano? Ikaw talaga ang anak ni Luzong. Bilang manugang, nalasingan ka sa kapangyarihan para magtratuhin ang iyong biyenan. Wala ka bang konsyensya? Ano? Manugang, hindi Luzong, may pagkakamali kayo. Walang kinalaman sa amin. Walang kinalaman sa amin. Tama, Luzong, siya ang sumira ng handaan. Kasalanan niya iyan, wala kaming kinalaman. Una sa lahat, walang pera. Kasalanan niya. Alam ba ninyo kung sino siya? Siya ang nagligtas sa buhay ko at ng aking anak. Talaga kang malaking utang na loob kay Luzong, pero ang tawag na iyon ay pamamatay sa sarili. Ano? Mali ka siguro. Manluloko ang taong iyon. Na, Luzong, nabilanggo pa siya. Paano siya magiging malaking utang na loob ninyo? Tama. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Sa tingin ninyo, magkakamali ba ako? Lagi na lang kayo masasabi na nabilanggo siya. Huwag kayo nakatanong kung bakit. Kung sila niya, pinamatay ang tao. Sinasabi ko sa inyo, si Kuya Aliwan, ang aking utang loob. Kahit nabilanggo, iniligtas na ang buhay ko at ng aking anak. Iniligtas niya ang buhay namin ng aking anak. Kung hindi kay Tito Gu, wala kaming magandang buhay ngayon ni Mama. Para sa akin, si Tito Gu ang tunay na bayani na karapat-dapat igalang. Luzong, Zenzen, salamat sa inyo. Xiaoting, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sabi ko naman hindi kita papahiyain. Naku, nagkainitan lang pala kayo ng walang dahilan. Kung sinabi lang maaga, wala sanang problema, hindi ba? Pamilya lang pala tayo, iisang pamilya. Bilas, pakiusap, sabihin mo sa kanya na ibaba na ako. Bilas. Bilas? Hindi Tito Gyu. Ibig sabihin, gumagnak siya pa. Pagiging manugang mo ako. Sige, halika na. Xiaoting, masarap na maging. Ano niya? Anak mo na siya ngayon. Siya. Tito Gyu. Naiintindihan ko na ngayon, kaya ka pala nahimatay sa tabi ng daan noon. Itinakwil ka ng sarili mong anak. Ano? Guting, ikaw ang tunay niyang anak. Ako. Ikaw. Kuting, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Pinapahamak mo ako. Patawad. Ito,
Ano plano mo ba sabihin niya kasi sabi mo? Kayo ang nagpilitan kay Xiaoting. Natakot siyang aminin, kilala niya ako. Pareho ka ng nanay mo, mapagmataas, masamang loob at palaasa sa mayaman. Pinilitang itago ako ni Xiaoting. Pinilitang itaboy ako. Hindi kita sa kung si Xiaoting, pinaalis mo na sana ang kahit yes sa niya. Pinaalis sa kanya! Tio! Hindi, biyanan ko. Pagkakamali lang ito. Dahil lang hindi ninyo alam na siya ang nagligtas sa akin at kapitan ng seguridad ng Luz Crew, okay na kayong manghiya sa kanya. Talagang napapaba o ka, hindi depende sa ng tawa. Hindi ganun, Luzong, pagkakamali talaga ito. Si Outing, magsalita ka naman. Huwag mo siyang hawakan. Buti siya. Ganyan kayo basta-basta nang tutulakan sa kanya. At ang sugat niya sa binti. Ano ba talaga ang nangyari? Xiaoting, sige malalay. Okay lang ako talaga. Pero alam niya, masaya pa rin yung aking nagawin kasadan. At inantipakan ka ng anak. Aayusin ko kayo pagdating ng tamang panahon. Ito ang 200 milyong investment na tano kong ibigay sa iyo bilang agalang sa nagawa mo para sa akin. Pero ngayon, dyan lahat. Wala ngayon sa buong Jiangchen. Yung mga karunad, kay Chen Hao, kalaban na ng Lu Group. Yung 2 milyon ko. Hoy, biyanan! Awa ka sa akin, tulungan mo ako. Tama niya ako, hindi lang na maayos. Kuting, tulungan mo ako. Hindi maaaring masira ang pamilyang ito, Kuting. Tatay, nakikiusap ako sa iyo. Hindi na ako kayang mawala ng pamilya ulit. Pakawalan mo na ako. Xiaoting, huwag kang matakot. Hindi ko ang tatay. Ibibigay ko sa iyo ang tahanan. Puprotektahan kita at ang anak mo. Hoy, Kuting. Tayo ang pamilya. Yung bata sa tiyan mo. Ako ang tatay niya. Hindi mo maaaring palagyan ang bata ng walang ama. Dapat naman, kung ano ama. Ano mo yan? Panalas na ka din. Ang ganoon ding hirap, hindi ba? Tumahimik ka na. Hayop ka! Hindi ka karapat-dapat maging ama. Biyenan, hindi. Hindi ako. Nagkamali ako, Biyenan. Guting. Ikaw saan ang babae? Sige. Maaari bang buhayin ka ng iyong tatay habang buhay? Isipin mo ang iyong kinabukasan at isipin mo rin ang aking apo. Mag-isip ka. Tatay, nakikiusap ako. Hindi na ako kayang mawala ng pamilya ulit. Maawa ka naman sa akin. Xiaoting, huwag nang umiyak. Kuting, bakit hindi mo maintindihan? May pamilya ka, may tahanan ka. Ang tunay mong pamilya ay ang amang nagmamahal sa iyo, hindi yung 2 hayop na nagagamit at nang aapi sa iyo. Pero ang aking anak, Kuting, aalagaan kita ng maayos. Alagaan ko siya. Ang sugat niya sa binti, aksidente lang iyon. Magkasama tayo. Ito ka na. Hindi ba, Kuting? Guting. Nung wala kang trabaho at walang kumukukup sa iyo, tinanggap ka ng aming pamilya, pinakain ka, pinabahayan ka. Huwag kang maging walang utang na loob. Tama. Xiaoting, huwag kang makinig sa kanila. Nakita ng tatay mo kung paano kanila pinagtatapakan at inalipin. Nasaktan ang puso ng tatay mo. Kuting, iutsiluwi. Hindi, pakalawin ka. mahal. Nay, Manugang ko, makiusap ka sa iyong tatay. pakiusap, huwag sirain ang aming pamilya. Wala na akong buhay kung mawala itong pamilya. Luluhod na ako sa iyo. Xiaoting, Halika, tumayo ka na. Buntis ka pa naman. Tumayo ka. CJ. Bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Hindi ko kayo patatawarin. Hindi, Biyanan. Salamat, Biyanan. Maraming salamat. tatay, Umuwi na kayo. Pasukan. Sige na, halika na. Bilisan natin. Tio Gru, Malaki ang utang ko sa aking anak. Basta masaya siya, okay na ako. Kahit wala ako sa pamilyang gusto niya, wala ako. Galit na galit ako. Yung matandang huli ang yuan na iyon. Pinapaluhod pa niya ako. Ako si Chen Hao. Hindi ako nagpapakabang ganyan. Pinahiyanan niya ang buong pamilyang Chen. Dahil sa iyo ito. Bakit naman kasi ako nagkaroon ng amang ganyan? hindi ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kita yung sa... Ikaw, Ikaw dati mo pareho manas. Ka!
Walang utang na loob ka. Pakis ka pa sa iba para sirain ang pamilya natin. Mapahamak ka sana. Nay, hindi ako, Nay. Iyak ng iyak. Iyak lang ng iyak araw-araw. Kuting, pakinggan mo ako. Bawiin niyo yung contract ng 200 milyon. Saan? Kung hindi, lumabas ka sa bahay nito. Mahal ko, tinanggal na ni Luzong ang lapis sa aming pamilya. Huwag ka nang mag-alala pa. Tungkol sa investment, okay. Makakabalik na tayo sa negosyo. Balik? Kuting, sasabihin ko sa iyo. Nakutak ako sa'yo magmumawasaan yung patarang-paraan ng butas sa kumpanya. Ano? Butak, spill. Baka hindi ka na makaligtas. Anak, ano ang sinabi mo? Ikaw, Loko ka ba? Anong gagawin natin ngayon? Are, Nay, mahal ko, basta nandito pa ang pamilya natin. Makakahanap tayo ng paraan, no? Umuwakan po para kay nanay. Iasa. Nay, anong kinakatakutan mo? paano naman hindi matakot? Narapag niya ng side. Anong hindi nila magagawa? Okay lang, Nay. Sa pangalan ni Guting. Ano? Akala mo ba, bakit ko pa isa sa panganib ang buhay ko para iwi ka? Niloko mo ako. Kaya ngayon, masisiguro ka na. Huwag kang magpahiram sa kanya. Tumakas na lang tayo. Kuting, 2 lang ang pagpipilian mo ngayon. Una, hindi ako rapat ang yung sa akin. Kung hindi mo ang mga naghahabol sa upo mo. Chen Hao! Paano mo magagawa ito sa akin? Nagdadala pa naman ako ng iyong anak. Anak, wala na tayong pera. Anong sinabi ng anak? Tama ang sinabi ng tatay ko. Hayop ka talaga! Nangahas ka pang murahin ako. Pagaling! Kaya mo ako. Duting! Ikaw, dahil man nasiguli ang yuan, bakit sabi ko man yung ay na? Hindi! Nagkasada na ako sa kanya. Wala na akong mukha para pabalikin siya. Eh, maghintay kang mamatay. Oh. Suplada! Huwag mo siya pasinin. Umalis na tayo. Luzon. Ilang araw na akong hindi mapakali. Hindi ko matawagan si Xiaoting. Gusto ko sana humingi ng pahintulot na bisitahin siya. Nag-aalala ka bang hindi mabuti ang pakikitungo ni Limei at Chen Hao kay Xiaoting? CJ, pumunta ka muna kay Xiaoting. Magpadala ako ng taong mag-imbestigahan sa kumpanya ni Chen Hao. Salamat, Luzon. Xiaoting, nandito ka ba? Tatay, huwag ka nang bumalik dito. Malinaw na ang sinabi ko noong isang araw. Xiaoting, gusto ko lang malaman kung maayos ka. Ayos lang ako. Umuwi ka na. Patawad, tatay. Hindi ko na kaya pang idamay ka pa. Sino yung tumating kanina? Siguli ang yuan ba? Sino man yan, Karanak? Bilisan natin. Hay, sandali. Nay. Pwede pa natin siyang gamitin sa kulit pagkakataon. Buting. Ano bang gusto ninyo? Nay, hawakan mo si Guting. Hanapin ko sa yuan. Hindi mo ako! Huwag mong hanapin ang tatay ko! Wala siyang kinalaman dito! Hoy, Luzon. Ano? Xiaoting. Xiaoting, gago ka! Ay! Xiaoting, gago ka! Aray! Tatay! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Xiaoting! Tumahimik ka. Tatay! Umalis ka na! Huwag mo na akong pakialaman! Tumahimik! Chen Hao, pinabayaan mo ang asawa mo na magdala ng utang mo. Ano pa ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Kuting ay magpapakamatay kaysa humingi ng tulong sa iyo. Pero ngayon, isasama kita sa pagkalugi. Xiaoting,
Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ganito kalaking problema? Tutulungan kita. Iyon ang pangako ko. Tatay, napakaraming hirap na tiniis mo para sa akin. Ayaw ko nang maging pabigat sa iyo. Umalis ka na! Tanga, anak kita eh. Anak kita, paano kita pababayaan? Hindi ako karapat-dapat. Ganon ang ginawa ko sa iyo. Gustong-gusto ko pabutulin ang ating relasyon bilang ama't anak. Hindi ako karapat-dapat maging anak mo. Si Yaoting, lubos kong naiintindihan ang dahilan mo. Gusto mo lang talagang magkaroon ng pamilya. Tatay, patawad. Ngayon ko lang na-realize. Ikaw lang ang tunay na pamilya ko. Tama na ang drama! Kayong dalawa, huwag kayong magdrama ng ama't anak tipo. Hindi ba kayo nagpanggap na malalayong kamag-anak kanina? Gusto ni kasi si Yaoting ano? CJ! Lumuhod ka nga! Hindi, huwag kang lumuhod, tatay. Tumakbo na! Tumakbo na! Matanda pangal. Leo, dahil sa iyo ito. Mawawala ba sa akin ang lahat ng ito? Lumuhod ka na sa harap ko. Naluhod ako. Pero pakawalan mo si Yaoting. Lumuhod ka muna! Tatay, huwag siyang paniwalaan. Huwag siyang paniwalaan. Tumakbo ka na. Tumahimik ka na! Huwag mo. Luhod na! Pangusastan! Laluhod na ako! Ngayon na! Tatay! Bangon ka na! Hindi ka dapat lumuhod. Ang biyenan, lumuhod sa harap ng manugang. Hindi ko ito matanggap ng walang galang. Shen Hao, ang gawa mong masama ay babalik sa iyo. Pakawalan mo na si Yaoting ngayon din. Pakawalan si Yaoting, ganoon ba? CJ, pwede! Yumuko ka ng 3 beses sa harap ko. Daddy! Shen Hao, huwag kang magpalayo. Tatay, huwag kang yumuko. Bangon ka! Ako ang nagpapalayo. Sige ba? Sa harap ng lahat. Pinahiya ninyo ako! Ako pa ang nagpapalayo. Ngayon, kailangan mabayaran ang lahat ng ito. Ikaw mismo ang unang humiya sa aking ama. Huwag sa iba, ikaw mismo ang mahulog. Tatay, bangon ka! Tumakbo ka na! Yuyuko ka ba o hindi? Yuyuko na ako! Yuyuko na! Ngayon na ako yuyuko! Yumuko ka na! Yuyuko na! Bilisan mo! Lumuhod ka na! Luluhod na ako! Luluhod na ako! Ngayon na! Tigilan mo iyan! Bitiwan mo ako! Anak, tulungan mo ako! Nanay! Aray! Si Yaoting, okay ka ba? Okay lang ako, tatay. Ikaw, okay ka ba? Buti naman okay ka. Takot na takot akong mawala ka. Huwag ka matakot, anak. Hindi ko ako para protektahan ka. Kayong dalawa, magsama-sama na kayo magpakailanman. Bititawan at nga, at gusto kayong patayin. Kola, napakatanga mo. Kaya mo ba maaay mong niliba? Utak mo mga niyo. Say pa, pumunta ka sa kulungan at aralin mo ang batas. Ano? Paano? Hindi pwede yan. Dalhin sila sa pulis. Luzong. Hindi ba makaka-apekto sa kay Yaoting ang mga utang ngayon? Huwag kayong mag-alala. Hindi alam ni Xiaoting ang nangyari. Ninakaw ang kanyang V. Kukuha ako ng pinakamahusay na abogado para sa kanya. Salamat, Luzong. Dapat ganda. Tatay, Luzong, tama sa. Hindi namin yung pinapangalahanan. Sira, huwag ka niyo yung pagkalaw niya. Pero, ang aking tahanan nandoon na lagi. Ang ating tahanan nandoon na lagi.